Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelyidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelyidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelyidong Piatos. I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelyidong Piatos. A few moments later. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang record ang pangalang Mary Grace Piatos na pumirma sa ilang resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President. Walang birth certificate, walang marriage certificate, at kahit pa death certificate na nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Do you think, given that situation, you certified the correctness of the data? Kasi Yes or no? Yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi Yes. mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir La Chica, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir La Chica po, ma'am. Sa paningin nyo po bilang Special Disbursing Officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko Please po... answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir La Chica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a Special Disbursing Officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. No, the po ang question, nangyari. Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon, tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name
ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel La Chica ang nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako Hindi papayag. kayo papayag. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag po ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelidong Piatos. I will be interested to know, Ms. Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Meron. Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns, who contributed money to raise 1 million, asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibis lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya sa Acosta, akin. kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel La Chica. Kaya hindi nyo alam kung anong nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer.
How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel La Chica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel La Chica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga Piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos? Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Hindi Ano po ako yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi ko. Yes, but you said that there are Piatoses in Davao City. May mga Piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace Piatos, magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap? Would you agree with me if I would say? The reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po ba? Hindi po ako maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po No. ng acknowledgement Ms. receipt. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga Piatos sa Davao and considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po o mali? Yun po ang answer Tama ko, po o ma'am. mali, Ms. Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now let's proceed to that acknowledgement receipt with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR. Natanggap po lang kaling kay ano. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Madam Vice President. Can I answer as head of agency of the Ano Office po, of the Madam? Vice President? Can I answer as head of the agency of the Office of the Vice President as well? With respect to the, To the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. no, you are not allowed. Please continue, Congresswoman Luistro. Ms. Acosta, ano po ba ang nararamdaman nyo? Of course, I'm concerned about you.
Ano po yon? Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Hindi naman po ako sumisigaw. Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel La Chica. Yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. I heard you, ma'am. Yes, ma'am. We will just proceed with the question. Tell me pag hindi nyo na po kaya, I will stop. Ano po? You just answer from what you believe is true to yourself. Yes, ma'am. Actually, kalalabas lang po nitong update na ito. Naglabas na po kasi yung House Committee on Good Government and Public Accountability ng report mula sa PSA na nagsasabing walang Mary Grace Piatos base sa kanilang record ng mga birth certificate, marriage certificate, at iba pang hawak na mga record ng PSA. Ano pong masasabi nyo dito, Kong Manuel, bilang isa rin po kayo sa mga aktibong nakikisa sa mga pagdinig ng komite? Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. At sa dinami-dami ng mga pagkakataon na nagtanong ang mga mababatas at pwedeng sumagot ang mga opisyal ng Office of the Vice President, wala ni isa sa kanila yung umako na di talaga totoong tao si Mary Grace Piatos. Mismo sila nag-iimbento pa ng mga dahilan para lang talaga hindi sila umamin, para sana makita man lang ng taong bayan na meron pa kahit isa sa kanila na meron pang malasakit sa paano ginagamit ang pera ng bayan. Pero nung huling hearing, doon natin nakita, wala ni isa sa kanila. Kaya talaga, lalo itong magiging batayan para isik natin, hindi lamang yung mga pag-aayos dun sa mga batas natin regarding use of public funds, pero yung pagpapanagot din dun sa mga nasa Office of the Vice President. At syempre, nangunguna dyan yung nakaupong Vice Presidente mismo. Opo. And Kong Manuel, dahil sa marami-rami na rin tayong natutukoy ng mga impormasyon, dokumento sa pagdinig ng Good Government Panel, sa inyong mga pag-uusap po ng mga kongresista, nalalapit na ba na i-wrap up na po itong hearing at maglabas ng committee report? Nasa na po kaya yung timeline ng committee when it comes to pag-arap nga nitong mga pagdinig? Well, personally, bilang kinatawan ng kabataan, member din naman tayo ng Blue Ribbon Committee, ang gusto natin ay kung magkakaroon man ng kasunod na hearing at dadalo ang nakaupong Vice Presidente, pwede magkaroon pa ng ganong meetings kasi nga nung mga nakaraan, bagamat nag-oath na pero sinamahan din sa ospital yung di umanay nagkasakit na opisyal nila sa OVP. So, gusto pa rin nating magkaroon pa ng ganong pagkakataon na matanong ang nakaupong Vice Presidente. Tapos, siguro, ilang mga hearing na lamang para masalhan na rin. Tapos, magkaroon na rin talaga ng formal recommendations mula dun sa Blue Ribbon Committee.
Nako, hayan na nga po. Lumabas na ang katotohanan. Nakatang-isip lamang talaga ni Sara Duterte at ng kanyang mga tauhan etong si Mary Grace Piatos. Nako, paano pa kaya si Kokoy Villamin? At etong si Chippy Sinoba. Naku, napakarami pong ginamit na pangalan na puro chichirya. Kaya nga etong si Mary Grace Piatos, kung etong si Mary Grace Piatos na nakatanggap ng pera mula sa DepEd ay hindi na totoo, what more pa kaya yung 700 na mga disbursement na nangyari o ipinamigay para daw po sa ginawa nitong pagbibigay ng reward, sa binigay na impormasyon. Diyos ko, ganyang kamahal ang mga impormasyon na binabayaran, umaabot ng paglulustay sa 125 million, umabot ng merong 300 million, merong 600 million. Sus, Mariosep naman, BP Sara, saan ba napunta pera ng bayan? Sabi mo, mahirap ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Bakit si Mary Grace Piatos ang binibigyan mo, hindi yung mga mahihirap? Diba? Kaya ngayon ay patong-patong na kaso at impeachment complaint ang matatanggap mo. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Ikaw ang kauna-unahan na vice-presidente na sinampahan ng impeachment at hindi malayo or posible na ma-impeach. Biruin mo, ang daming first ni BP Sara, mga record Tingin ko walang makaka-break sa record na ito ni BP Sara. Kauna-unahang vice-presidenteng hindi umattend ng SONA. Kauna-unahang vice-presidente na sinampahan ng impeachment complaint. Kauna-unahang vice-presidente na minura ang kanyang presidente. Kahit si Lenny, hindi po niya yung ginawa. Kauna-unahang vice-presidente na oras ng bagyuhan, umalis ng bansa at nanood ng concert. Daw. Napakaraming first ni BP Sara. Kauna-unahan din itong vice-presidente na nung mayor siya, nanapak siya ng sheriff. Diba? Imagine niyo po kung gaano po katindi ang mga record na hawak nitong si Sara. At pinakamalakas maglustay ng kanyang confidential funds. Hindi niya gayahin si PBBM, itemized talaga. Talagang nakalista bawat 5 na ginastusan ng kanyang confidential funds, di ba? Nagpa-booking kasi si Sara, kaya ganyan na nagmamarakulyo, nagmamaoy, at talagang gigil na gigil po ang kanyang pangangayon dahil nga po sa mga naglalabasan ng mga kaso na tingin ko hindi kaya ni Sara to Yung kasing kanyang pagiging presidente ni PBBM, destiny. Dito kay Sara Duterte, nasama lang siya sa destiny ni PBBM. Ngayon, tinadhana itong si PBBM, si Sara sabit lang. Kaya ngayon, na nagkandaletse-letse siya, tinarantado niya ang ating gobyerno, tinarantado niya ang ating pamahalaan. Ayan ang nangyari, di ba? Pabagsak ng pabagsak si Sara Duterte. Di ba po? Wala, ito yung kapalaran niya, Sabi niya, kanya daw yung presidency ng 2022. Ba't hindi ka kumandidato? Ba't hindi ka tumakbo? Di ba? Nagsisisi ka. Kami, tuwang-tuwa. Blessing in disguise sa amin yun. Kasi hindi kami nagkaroon ng presidente na naglulustay ng pera ng bayan sa hindi maipaliwanag ng mga pinagkakagastusan. So, lamang po, abangan natin ang mga update dito sa pangyayari na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo? Mwah, mwah, chup, chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.